Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Tres ng Enero, nang kumalat sa mga cellphone ang mga sex photos ng isang college instructor ng University of Rizal System o URS at ng kanyang dating estudyante. Mga larawan o still photos ng kanilang pagtatalik na kinunan mismo ng guro na si Alexis Tunke at ng kanyang estudyanteng itatago namin sa pangalan ni si Colleen. Sinend ni Tunke ang kanilang mga sex photos sa Friendster account ni Colleen na kung saan malaya ang sinumang estudyante na mag-access at tingnan ang nilalaman nito. Noong una, nag-let go siya. Sabi niya, sige para makapag-concentrate ka na. Tapos, hindi pa rin siya makatiis. Tinatawagan pa rin niya ako, tinetext pa rin niya ako. Mag-check daw ako ng Friendster. Gumawa siya ng account na yun yung mga pictures. Tapos nag-invite siya ng mga kakilala ko. Kaya kumalat na. Hindi ko maatim ang ginawa sa anak ko. Sinira niya kinabukasan ng anak ko. Kasi Alexis Tunke, yan na may kagagawan. Gusto kong pumatay ng tao. Ibigay niya sa amin ang katarungan. Yan talaga ang gusto ko. Patungo kami ng Baras Rizal sa bahay muna ng biktima. At doon, sisimulan namin lahat ng anggulong makita sa katauhan itong propesor. Pagdating sa Baras Rizal, may isinagawang patibong ang pitag at walang kahirap-hirap. Agad naman kinagat ni Instructor Tunke. Kung bakit kumalat yung pictures, kanino ba talaga nang galing yun? Di ba sa'yo lang naman? Kaya ako nagkakaganto ngayon. Wala akong intention yun na may alam sa ibang tao. Pumasok na ang pitag team sa URS campus upang maimbestigahan ang katauhan nitong si Instructor Tunke. Base sa kanyang pagiging dating guro, gusto rin makita ng pitag ang pananagutan ng universidad sa pobreng estudyanteng si Colleen na hindi na ipinagpatuloy ang pag-aaral. You have one part-time instructor who had a sexual relationship with a student. He should have kept those private inilagay niya sa Friendster kung di ba naman siya and then kawawa na ngayon yung estudyante. Will you be accountable doon sa the school be accountable doon sa nangyari sa estudyante? The Dean of College of Science has already conducted the Meeting? Yes, sir. Tawagan mo nga ang Dean, let me talk to her. Let me talk to her. Wala po sa other place. Saan ang classroom niya? You want me to go and visit in the classroom? Hulog sa bitag. Wala pala sa classroom si Dean at hindi pala nagtuturo. Nagtatago lang sa kanyang lungga. Ano hong binabalak ngayon ng eskwelahan dito sa isang bata? Kumalat sa internet yung mga pictures niya at saka yung kanyang private relationship doon sa kanyang professor na ngayon wala na sa inyo. Yun nga, yun sa counseling eh. Hindi namin ito tolerate po yun. Just Okay, sige. Yun lang kung gusto ko marinig. Kahit saan kayo naman pumunta, nung unang na dinig namin yun, bago lang din ako. Wala pong patutunguhan na tama eh. Sige. Sa ikatlong araw ng pag-iimbestiga ng bitag, diretso na ngayon ang mga bitag undercover para doon sa kinaroroonan ng suspect, yung professor si Tongke o yung instructor. Okay, eto ang instruction, anyayahan yung suspect lumabas ng bahay para magkaroon tayo ng oportunidad na ma-interview siya sa labas ng bahay. Ngayon, ang gagawin natin, si Arnel will have a long shot surveillance sa sasakyan. Pag nakita na namin na lumabas na yung suspect na kasama ng mga undercover, we will approach
So, malinaw? Yes sir, copy. Okay. Dito na ba? Malapit na? Okay. Oh, si Arnel nakikita naman ni Arnel yung yung shot dyan. Copy sir, copy. Okay. Eh kung samahan mo kami sa barangay lang. Sa barangay kami magaan. Sa barangay dito? Nakakagulat. Pwede ko yung sumahan sa Hogan. Nakakita na lang na. Lex, kaya ako nang punta rito, tinuturo ka ng estudyante mong magpakalat ng sex video. Hindi ko pakikialaman yung inyong pribado kung ano man yung relasyon ninyong ipinagbabawal dahil may asawa ka. Ang punto rito, sinira mo yung tao kasi kung ano man yung pribado na yun, bakit ka nagdodokumento ng ganon? Masaya ka ba pag nakikita mo na kinukunan mo dahil nakuha mo yung tao, nakuha mo babae? Hindi ganun. O bakit ka nagtatago ng mga ganong klaseng picture? Alam mo bang malaking kasiraan sa magulang? Hindi lang sa magulang kundi doon sa bata. Alam ko rin. Kaya nga. Alam mo ba na pwede magpakamatay dahil sa ginawa mo yan? Alam ko rin. Alam mo yan. Hindi ka ba nababagabag sa konsensya? Nababagabag nga ako. Humingi ng dispensa sa family kasi malaki yung damage na nagawa ko. Maraming salamat rin sa Bitag kasi kahit pa paano nakapag-raise ako ng public apology. Agamat humingi ng paumanhin si Tungke, hindi pa rin siya ligtas sa batas. So, with that public apology, inaamin niya na may ginawa siya. So, in the training institution, there is sexual harassment. And at the same time, merong kakaharapin siyang kaso under 9262 for psychologically offending that woman. Kailangan magkaroon siya ng will to fight para masugpo na itong mga ganito.